Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. 23 days na lang, Pasko na. At dahil patapos na naman ang taon, samahan niyo kaming mag-countdown ng mga remarkable at best episodes ng ating programa ngayong 2024. Mga bagong kwentong kapupulutan ng inspirasyon at mga bagong pasyalang aming nilibot, ihahatid namin sa inyo. Ako si Eunice Samonte at ito ang month-long year-end special ng PPA ngayon. Para sa unang episode ng ating year-end special, balikan natin ang mga nangungunang balita na aming nakalap sa PPA ngayon sa taong 2024. Para sa ating top 5 best stories ngayong taon, balikan natin ang pagbisita sa head office ng PPA ni Finland Ambassador to the Philippines, Juha Piukko, nitong ika-6 ng Marso. Panoorin natin ang naging coverage dyan ng PPA ngayon. Nag-courtesy call kay Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Piukko, sa PPA head office nitong ika-6 ng Marso. Kasamang nagpulong ng dalawa, sila Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration Elmer Cadano, Commercial Services Department Manager Attorney Mark Palomar, Corporate Planning Department Manager Angelina Llose, Administrative Service Department Acting Manager Eric Di Maculangan at PPA Spokesperson Eunice Samonte. Kasama naman ni Ambassador Piukko ang Development Counselor ng Finland na si Tarja Quakanen. Ilan sa mga pinag-usapan ng dalawang panig ang mga kalakaran at sistema sa mga pantalan na sakop ng PPA. And obviously the point of our visit here is to show our faces and make the connection, but obviously then try to figure out how we can build on the commercial cooperation between our countries in terms of port development. Finland is also a maritime nation. We have a big industry to do shipbuilding, icebreakers, cruisers. The biggest cruisers in the world are built in Finland. So PPA administers about 133 terminals. The primary terminal that PPA has jurisdiction over is the Manila International Container Terminal. And then we have Batangas also, south of Manila, which is primarily a car carrier terminal. It is also operated by Asian Terminals. Tinalakay din ang green efforts na isinasagawa ng port management offices sa iba't ibang panig ng bansa upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Gayun din ang pangangalaga sa kalikasan. Organization-wide, we try to adopt a green port strategy. So what we've been doing is that these are in small incremental steps. So we've tried to eliminate the use of single-use plastics. Insofar as electricity is concerned, what we've done so far is that we've adopted a solar lighting system. I'm happy that you acknowledge, Ms. Tari, also that there's a potential revenue source for shipside connectivity to convert most of our terminals, at least those with high traffic, to solar power. We have certain facilities in the terminals, primarily the warehouses, that we can utilize the roofs to put in the panels. Binati rin ng Finland Ambassador ang PPA dahil sa mataas na revenue na nakamit nito noong nakaraang taon. Inaasahan ang magandang relasyon ng Pilipinas at Finland pagdating sa port development ng bansa. Paul Calayag para sa PPA TV. Ngayon 2024, sunod-sunod ang pagbubukas ng PPA ng mga infrastrukturang makakatulong para makapaghatid ng mas magandang serbisyo sa mga pasahero sa pantalan. Kabilang nga dyan ang Dumaguete Port kung saan nagbukas ang Passenger Terminal Building 2. Para sa ating top 4 story, balikan natin ang pagbabalita rito ng PPA ngayon.
vertical garden, nursing area, nurse station, designated senior citizen area, at boarding screens. Ilan lamang yan sa makikita sa bagong Passenger Terminal Building 2 sa Port of Dumaguete. Opisyal itong binuksan sa publiko at sa mga pasahero nitong ang 1 ng Marso na layong makapagbigay ng mas komportableng paglalakbay sa mga pasahero at makasabay sa pamantayan ng pandaigdigang serbisyo. Sa kasalukuyan ay meron ng 2 passenger terminal building ang PMO, NUS. Ang PTV2 ng Port of Dumaguete ay isang paraan upang matugunan ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong dumadaan sa naturang pantalan. Ito rin ang pamamaraan ng Philippine Ports Authority upang mabigyan ng comfortable, convenient at safe travel experience ang manlalakbay na dumadaan sa naturang pantalan. Humanga naman ang ilang mga pasahero dahil sa mas maayos at mas magandang karanasan sa pantalan habang naghihintay ng kanilang biyahe. Sa akong na-observe din sa inyong bagong mga terminal, nindot, nice, nindot po ng mga empleyado mo, facilitate sa mga passenger, mga friendly people ang mga taga-neighbors. I arrived in Dumaguete like 10 days ago. Everyone was really kind and tried to help, so that was a really nice experience. Malaking tulong din ang modernong PTV para mahikayat ang mga turista at mga pasahero na maglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang pangdagat. Lucy Valdez para sa PPA TV. Samantala, iba't ibang mga cruise ship ang dumaong sa mga pantalang nasa ilalim ng PPA ngayong 2024. Para sa ating top 3 entry, narito ang ilan sa mga cruise ship na yan. Balikan natin. Limang araw na natili sa bansa ang international cruise ship na MV Vasco da Gama na pag-aari ng Nico Cruises ng Germany kung saan tumaong ito sa 4 na pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Ang naturang barko ay may kapasidad na 55,877 gross registered tonnage at may haba na 219.40 metro. Dumaong ang nasabing international cruise ship sa mga pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority tulad ng Manila South Harbor, Coron Port, Puerto Princesa Port, at Tagbilaran Port kung saan mainit silang tinanggap sa pamumuno ng mga port managers. Samantala, nabigyan ng pagkakataon ng makapanayam ang mga co-captain ng Vasco da Gama sa Puerto Princesa Port kung saan maging sila ay hanga sa ganda ng ating mga pantalan dito sa Pilipinas. May I kindly ask what inspired you to choose Philippine Ports Authority, Puerto Princesa, to be here? Because you have a very good reputation. Oh, really? We have a very good reputation. And what is that, sir? May I know? But we heard it from our headquarters. Actually, the good planning, they said you have a very good reputation. Oh, yeah, they are. The people, And the people? they're Are very we friendly. kind? Oh yes. Oh, really? Oh yes. Okay. Yes, yes. But yesterday when the guests came back, they were all commenting how friendly these people are. Filipinos are? I know. Okay. It was lovely to see you, sir, and be It is a able pleasure to be here. talk to you. Thanks And, for just hospitality. explore the beauty of Puerto Princesa, and we hope that your guests would really enjoy places around. For sure they do that. We do love this kind of ports when you have a proper facilities and it's a good feel, you know. Yeah. And then you have, I would say facilities for the cruise vessel, and that's good for us. Oh, thank you so much. Nice to meet you, and, sir. nice to meet you, sir. God bless you. Nakakatuwang isipin na patuloy pong tinatangkilik yung ating port ng mga cruise ships from other countries. Po isang pagpapatunay na maayos yung ating sinasagawang pagtanggap sa kanila. Maganda yung ating lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at ang ating bansa. Kaya sila po ay patuloy na bumabalik sa ating lugar. Ngayong 2024, inaasahang mas marami pang mga cruise ships ang bibisita sa ating mga pantalan na naglalayong magbigay ng magandang oportunidad at trabaho sa ating mga kababayan. Higit sa lahat, mabigyan ang mga turista na hindi malilimutang travel experience.
Cara Perdito, nag-uulat para sa PPA TV. Makulay, masaya, at magarbo. Yan ang naging pagsalubong sa mga turistang lulan ng Resorts World 1 na dumaong sa Manila South Harbor nitong Martes, Enero 23 ng taong 2024. Dumiretso sa mga tourist spot sa Maynila ang mga turistang lulan ng nasabing cruise vessel para mamasyal. Good morning again, sir. My name is Karen from Philippine Ports Authority, and I would like to know your name, sir. Yes, magandang umaga, everyone. My nickname is Nosse. The Filipino crew, they used to sing for me the Nossi Balasi. So I know that song, heard it many times. Yeah, that's my nickname, Nosse. I worked as the staff captain on board. Some other cruise lines, they call it the deputy captain. We are 2 captains on board, and I'm the second one assisting. Captain's right hand. And how is MV Resorts World 1 different from other ships, sir? Magical. Oh, okay. Then the rest I'll leave for you to explore. Nabigyan din ng pagkakataon na makapag-ikot ang pamunuan ng Philippine Ports Authority, Port Management Office NCR South, at Department of Tourism NCR sa Resorts World 1 cruise ship. Maiden call of MV Resorts World 1, or should I say the return of the Resorts World 1 after its branding, is a testament that we are indeed back to normal. I would like to thank Resorts World Cruises on being part of this comeback of the tourism industry, which is one of our economic drivers. Matatandaang bago ang nasabing pagbisita nito, nagkaroon ng pre-arrival meeting at inspection sa Pantalan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng PMO NCR South bilang maagang paghahanda sa pagdating ng international cruise ship. Nanatili lamang ang Resorts World 1 sa Manila Port ng buong araw bago naglayag patungo ng Boracay. Pangatlo na ang international cruise ship MV Resorts World 1 na dumaong dito sa Manila Port ngayong taon. At inaasahan na marami pang darating na mga international cruise ship sa Pantalan sa mga susunod na buwan. Karen Ancheta po para sa PPA TV. Magkasabay na dumaong ang dalawang international cruise ship na Norwegian Jewel at Westerdam sa Pier 15 ng Manila South Harbor ngayong araw ika-26 ng Pebrero taong 2024. Nauna nang dumaong sa Puerto Princesa Port at Boracay ang Norwegian Jewel nitong mga nakarang araw habang nagmula naman sa bansang Taiwan ang Westerdam bago magtungo ang mga ito sa nasabing Pantalan. This is our 3rd day in the Philippines. It's been very special. Nice people, lots of fun things to do, and I look forward to Manila today. Nasa tinatayang 4,000 pasahero ang pinasamang bilang na lulan ng dalawang international cruise ship. Matatandaan nagkaroon ng pre-arrival meeting at walkthrough sa pamumuno ng Port Management Office ng NCR South bago ang naging pagdaong ng mga ito. May mga port police din nakaantabay para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero na nasa Pantalan. Samantala, mayroon ding 50 mga bus na nakaantabay sa Pantalan para sa mga turista maglilibot sa Manila at Tagaytay. Naipatupad din ang traffic flow plan na inihanda ng nasabing PMO para sa mga bababang turista kung saan magkahiwalay ang lane ng maglilibot ng nakabus at mga magdo-do-it-yourself tour. I'm loving it so much. I mean, that's one of the reasons why I bought this trip, because I wanted to stop in the Philippines again, even though I was here back in January and November before that. But, you know, love the Philippines. Because, hinahanap-hanap kita, di ba, Manila? So, I'm here. That's why. Mananatili lamang ng buong araw sa Manila South Harbor ang dalawang barko bago maglalayag patungong Curimaao ang Norwegian Jewel habang paboracay naman ang Westerdam. Simula 2023, ito ang unang pagkakataon na dalawang international cruise ship vessel ang dumaong dito sa Manila South Harbor. Inaasahang maglilibot sa Manila at Tagaytay ang mga lulan nitong turista bago magtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Cara Perdito para sa PPA TV. 3 down, 2 to go. Abangan ang iba pa ang mga nangungunang storya sa PPA ngayon sa aming pagbabalik. Hello mga kapantalan! Nagbabala ka ba na magbakasyon para sa weekend getaway?
ituloy na ang planong drawing na outing kasama ang pamilya at barkada. Pero bago yan, siguraduhin na alam mo ang mga kailangang tandaan sa pagbili ng tiket sa barko para di ka mabiktima ng mga mapagsamantala. Alamin yan dito sa Papaano Ba? Mahalaga sa ating pagbiyahe ang masigurong ligtas at maayos ang ating paglalakbay. Kaya naman, may ilan sa mga pasahero ang bumibili pa ng travel insurance. Pero, paalala ng Philippine Ports Authority, hindi na kailangan gumastos ng extra para sa travel insurance. Lahat kasi ng mga pasahero ng barko ay sakop na ng insurance policy ng shipping lines sakaling magkaroon ng hindi inaasahang insidente. Ibig sabihin, modus lang ito mga kapantalan. Kaya, ipaalam agad sa otoridad sakaling mabiktima o may mag-alok sa inyo ng travel insurance. Ngayon alam mo na, kaya tara na, pasyal na tayo! Muli tayo nagbabalik sa PPA Ngayon 2024 Year-End Special. Mga kapantalan, ngayong taon din natin nasaksihan ang pagbubukas ng bago at modernong passenger terminal building sa Batangas Port. Sa ating top 2 story, balikan natin ang pagpapasinaya sa bagong building na ito na kaya nang mag-accommodate ng hanggang 8,000 na mga pasahero mula sa dating 2,500. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagbubukas ng bagong passenger terminal building sa Port of Batangas nitong ika-26 ng Abril. Pagdating ng Pangulo, agad niya nilibot ang mas moderno at mas malaking terminal building kasama si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago at si Eusebio Tangco, ang presidente ng terminal operator na Asian Terminals Incorporated at iba pang mga panauhin. Ang Pangulo rin ang mismong nag-unveil ng marker ng bagong passenger terminal. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Pangulong Marcos na Port of National Significance ang Port of Batangas. Malaki raw kasi ang papel ng pantalan na ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa dahil binubuksan nito ang Metro Manila at Southern Luzon sa iba pang mga karatig lalawigan. Dagdag pa ng Pangulo, mas marami para umanong mga pasahero ang mahihikayat gumamit ng Port of Batangas dahil sa mga bago at moderno nitong mga pasilidad. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Tiyak ako na hindi lang maginhawang paglalakbay ang hatid nito, pero mas maraming manlalakbay ang mahihikayat na bumiyahe dahil sa modernong pasilidad tulad na ito. For this, we have to commend the Philippine Ports Authority and the Department of Transportation for accomplishing together this important project and for delivering what we have promised to the people. Dahil sa bagong passenger terminal building, kaya na mag-accommodate ng Port of Batangas ng hanggang sa 12.5 milyon na mga pasahero kada taon mula sa dating 4 na milyon. Zeus Legaspi para sa PPA TV. Ngayon ding 2024 na natili ang Philippine Ports Authority bilang isa sa mga nangungunang government-owned and controlled corporation o GOCC sa bansa sa laraga ng dividend remittances. Hindi rin nagpahuli ang mga Port Management Office na nasa ilalim ng ahensya sa pagsuporta sa pinansyal na paglago ng PPA. Para sa ating top 1 story, balikan natin ang tagumpay na ito ng ahensya na aming tinutukan. Muling kinilala ang kontribusyon ng Philippine Ports Authority bilang isa sa nangungunang dividend contributor sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC sa bansa. Ayon sa Department of Finance, nasa ika-4 na pwesto ang PPA sa mga top dividend contributors. Nakapag-remit ang PPA ng 4.44 billion pesos para sa taong 2023. Sinabi ni General Manager J. Santiago na patunay lamang ang pagkilalang ito sa matatag na financial performance ng PPA. Dagdag pa ni GM Santiago, target goal ng PPA ang 5 billion pesos dividend remittance sa 2024. Asahan anya ang tuloy-tuloy na paggawa ng kasaysayan ng Philippine Ports Authority.
Ang mga dividend mula sa GOCCs ay ginagamit upang pondohan ang pagpapabilis sa implementasyon ng mga programa sa infrastruktura at iba pang social at economic program ng pamahalaan. Jel Manalo para sa PPA TV. Isa ang Philippine Ports Authority sa 47 mga government-owned or controlled corporation o GOCC na kinilala sa ginanap na GOCC Day nitong ika-6 ng Mayo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Dinaluhan ang pagtitipon na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang pinangunahan ang turnover ng dividend collections mula sa mga GOCC sa national government. Let me acknowledge the GOCCs represented here by their heads and their board members. The passion, the drive, and energy that you have demonstrated in your respective institutions have contributed significantly to the growth and prosperity of our people and of our economy. Ayon sa datos ng Department of Finance, top 4 ang PPA sa mga GOCC na nakapagbigay ng pinakamalaking dividend remittances na umabot sa higit sa 5 bilyong piso para sa taong 2023. Katumbas ito ng higit 58% na net earnings ng PPA base sa 2023 unaudited financial statements nito na siya naman bumasag sa 2022 remittance record ng ahensya na 4.4 billion pesos. Sa kanyang pahayag, sinabi ni PPA General Manager J. Santiago na simula pa noong 2016 ay patuloy na ang pagtaas ng dividend contribution ng PPA taon-taon. Ipinangako naman ni Pangulong Marcos na gagamitin ang mga narimit na dividend mula sa mga GOCC sa mga programang makapagpapabuti pa sa buhay ng mga Pilipino. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. It will be plowed back to them through projects and programs that will improve their lives today and also create a better tomorrow for our children. Ang pagbibigay ng dibidendo ng PPA sa national government ay alinsunod sa mandato ng Republic Act No. 7656, Dividends Law of 1994. Ayon sa batas, required ang lahat ng GOCC na magbigay sa national government ng hindi bababa sa 50% ng kanilang net annual earnings. Para sa PPA TV, ako si Zeus Legaspi. Ipinagmamalaki ng Port Management Office ng Surigao na muli itong nakapagtala ng kanilang highest revenue na kung saan nahigitan nito ang target na kita bago magtapos ang 2023. Sa ulat ng PMO Surigao, noong ika-30 ng Nobyembre 2023 ay nakapagtala na sila ng higit 664 na milyong piso na revenue collections. Mas mataas anya ito ng 2 milyon sa kanilang target na 662 million pesos. Sa pagtatapos ng taon, may kabuang 695,837,849 pesos na kita ang nasabing PMO. Ang kahangahangang pag-usbong ng kita ay maaring may paliwanag sa patuloy na pag-unlad sektor ng pagmimina sa nakaraang taon. Ang malakas na produksyon ng nickel at ang patuloy na pagtaas na panidigdigang demand ay ang pangunahing dahilan kaya mas lalong lumakas ang bintahan ng nickel sa world market. Kaya naman, mas maraming dayuhan barko ang nagkarga sa mineral products sa mga private ports. We try to establish good relationship with them. Kaya nga meron tayong create na private port monitoring and inspectorate team wherein on a regular basis pumupunta po kami sa mining areas sa private ports nila para matulungan sila at ma-establish natin yung good working relationship with them. Naging maganda rin anya ang financial impact nito sa rehiyon ng Caraga, partikular sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Jel Manalo para sa PPA TV. Ginawaran bilang isa sa most outstanding stakeholders ng Department of Education Osamis City Division ang Port Management Office ng Misamis Occidental sa ginanap na Brigada Awards nitong January 19, 2024. Ginawad ang pagkilala dahil sa walang humpay na pagbibigay ng suporta ng PMO Misamis sa mga programa at proyekto ng DepEd Osamis. Kabilang sa mga dumalo ang mga kawani at opisyales ng DepEd, LGU Osamis City, PNP Osamis at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. On behalf of Philippine Ports Authority, nagpapasalamat kami sa Department of Education
Division of Ozamis ay ginawad nilang parangal sa PMO Misamis Occidental Ozamis bilang isa sa mga most outstanding stakeholders sa panahon ng paggawad at pagkilala sa mga distinguished stakeholders. At umasa po kayong patuloy po ang aming ahensya sa pagsuporta sa mga programa at proyekto ng DepEd gaya ng Brigada Eskwela, sa mga aktibidad nito lalong-lalo na sa panahong may mga biyahe at meetings ang mga estudyante at guro kung saan sinisiguro po namin maging komportable, safe, and secured at walang abala ang kanilang pagdaan dito sa Pantalan. At sa anumang aktibidad na kung saan pwede makatulong ang aming ahensya, kami po ay laging handa at taos-pusong magbibigay ng malasakit at serbisyo. Noong 2022, natanggap din ng PMO Misamis Occidental ang kaparehong parangal mula sa DepEd Ozamis. Paul Kalayag para sa PPA TV. At dito po nagwawakas ang ating pagbabalik-tanaw sa mga mahahalagang kaganapang aming ibinalita ngayon 2024. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating biyahe lalo na ngayong holiday season. Inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na laging i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe sa Pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala ang PPA na ang pagbangon, pag-unlad, abot tanaw. Ako si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon.